Yes, mga kasangla, natutuwa ako dahil episode 14 na natin ngayon ng Ponovela. Yes, at medyo matagal-tagal na nung nag-update tayo, January pa yon. Ay, teka lang, batiin muna natin itong mga suot ko, diba? Ang ganda. Dito kayo sa mga suot ko tumingin ha, wag dun sa mukha ko ha. Mga silver lang po yan. So, yung mga bato niyan ay simulant lang. Pero ang ganda pa rin. Okay. So much for that. Hindi naman yan ang ating topic. Ngayon, gusto kong mag-update ulit kung magkano na ba yung magiging sangla dun sa mga ano natin, sa mga suki natin or kahit namang hindi natin suki na pawn shop, no? So, ito yung gusto kong i-sangla or ipa-appraise. Yan, ito siya. Yan, yan siya. Parang hindi yata nakikita. Nakikita, ayan, nakikita. So, this is hardware link. Inspired lang siya, Saudi Gold. So, ito ay 18 inches. Yan. Tapos, nasa 14.9 ang pagkakatanda ko na, ayaw ma-focus. 14.9 ang pagkakatanda ko na bigat niya. No? Hindi ko lang alam kung same lang ba yung magiging timbang ng ating mga appraiser. Yan. So, syempre, doon tayo sa mga medyo kilala na o yung maraming branch na sanglaan. Hindi naman natin dinidiscriminate yung mga sanglaan na kaunti lang o hindi masyadong kilala. Kaya lang, syempre, ang purpose natin ng pag-video o ang purpose ko ng pag-update ay para mas malaman o para mas ma-educate o mas malaman ng mas maraming tao kung magkano na ba yung sangla o ano na yung update tungkol sa ginto. Kasi kapag ka ang ipagtatry natin na sanglaan ay yung kakaunti lang yung branch, hindi makaka-relate yung mga ibang nasa lugar na walang ganung branch sa kanila o walang ganung sanglaan sa kanila. So, pasensya na. Alam ko naman gusto natin na lahat sila ay mapagbigyan o lahat ng mga sanglaan yan. Kaya lang, dun muna tayo sa mga medyo marami ng branches para kahit saan, kahit nasaan yung tao na makakapanood nito, ay may idea siya kung magkano na ang sangla ng ginto. Ayaw talagang ma-focus. Ayan. 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 Ayan ako-focus. Ayan. O, ayun. O, sige. O, tara na. Samahan nyo na ako sa episode 14 ng Ponovela! O, dito tayo unang magpapa-appraise. Yes. At eto na nga, nandito na nga ako sa loob ng Cebuana. Papa-appraise tayo. Eto sila. Ayan sila. O, itry natin kung magiging magkano na yon, ha? O, sige, wait lang. Ay, saan ba dito? O ayan, mga kasangla. So, dito na tayo, pangalan nito? Magpapa-appraise. At kung maganda ang kanilang turing, tutuluyan ko na. Wait. Okay na ba magpa-appraise? Wait lang. Eto na ano ko na to. Nasan na ako na to before dito. Kung magkano na siya. Kasi ito yung isa. These two angels, we've been rescued from the fall. And after all this time, all that's there to me and you, I guess it's meant to be. Forever you and me, after all. And after all this time, all that's there to me and you, I guess it's meant to be. Forever you and me, after all.
And all those down to me and you, I guess it's meant to be. Forever you and me, after all. Ay, teka. Woo! Woo! Ilang timbang nito? Wala. Hindi, ano timbang? 14.9. Tapos itong isa, 15.8. Ah, okay. Ang ganda. So, mga suki, ang ganda. So, mamaya ko na i-explain ha, kung ano ang kanilang mga turing. O, di ba? O, andito na tayo ngayon. O, di ba? Naiba na yung hairstyle ko. Nagpagupit din ako mga kasangla. O, di ba? Ang ganda. O. O. Ay, pinapakita ko, hindi naman ako focus. Okay. Sa mga kasangla, ito na. Napanood nyo naman kanina kung ano yung mga nangyari doon sa pagpapa-appraise natin. At saka kung saan tayong mga sanglaan nagpa-appraise, no? So, eto muna, no? Umpisahan natin kay Cebuana. So, actually, yung timbang ng alahas is eksakto naman dun sa dun sa binanggit ko kanina na nasa 14.9 kasi kay Cebuana nasa 14.87 grams siya. Yon. So ang kanyang turing o kanyang appraise 54,000. 54,000. Yun yung turing. At tapos yung take home, kasi di ba babawasan nyo ng 4%, yung parang advance interest. Ang makukuha na lang ay 51,000. Yon, 51,000 na lang. So, ang laki pa rin. 54,000, 51,000 ang makukuha mo. Ang taas, no? Para sa 14.87 o 14.9 grams. Ngayon, kay Palawan, eto na siya. Ang turing sa kanya, kay Palawan ganun din, 14.9 grams naman, eksakto. Super eksakto naman kay Palawan, ano? Ang turing sa kanya, ito 57,200. Hindi ba? Wow! So, 57,200, ang matitake home mo, pag regular ka na, tawag dito na mananangla, ay 54,907. 54,907. But wait, there's more. Kapag may Suki card, di ba, Suki card, ito yung sinasabi ko, dapat may Suki. Nung ko pa yung sinasabi, dapat meron kayong Suki. No? Medyo tumaas naman. So, from 54,907, magiging 55,210. Diba? Ang konti lang naman ang diferensya. But at least, diba, ngayon, sinasabi ko yung sangla. Teka lang, computein natin. Wait. Ay, wait lang, wala akong battery. Okay, so kunin ko tong calculator natin. Wait lang. Tignan natin kung magkano nila kinukuha per gram. Okay, ha? Saan ba yun? Calculator. Ayun, kay Cebuana, na ang turing sa kanya ay 54,000, o ang doon na lang tayo sa take home, no? Kasi yun naman ang importante, yung take home, 51,000. Ay, hindi. No, dapat pala doon tayo sa kung magkano yung turing nila. Bakit? Kasi doon mo sa presyo mo na yun tutubusin. No? So, hindi dapat sa take home, dapat doon sa presyo na tutubusin mo siya. So, 54,000 divided by 14.87 yung kanyang turing. So, lumalabas, mga kasangla, nasa around 3,631 pesos. Take note, 3,631 pesos. Okay. Ngayon, dito kay Palawan, 57,000 divided by 14.9 equals 3,825.5. So, 3,826. Hindi, sige. 3,825 pesos na lang siya per gram. Yun ang kuha ngayon ni Palawan. Bakit? Akala ko ba good investment ang gold? Nasa, ang presyo ng gold is 4,900 na. Oo, sa ngayon. 4,900 pesos na ang per gram sa ngayon. Pero itanong nyo muna, magkano ko ba ito nabili? Diba? So, nabili ko kasi to. Ulitin natin wait lang. 57,000 divided by 14.9. So, 3,825 per gram ang kuha ngayon ni Palawan sa sangla. Nabili ko to
Nabili ko to, 2,950 pesos lang per gram. That was 2022. O, di ba? So, magkano na ngayon ang kanyang diferensya? So, yung diferensya ng pagkabili ko versus yung sangla na mas mataas na ngayon ang sangla kaysa sa pagkakabili ko. Mas mataas siya ng 875 pesos. Di ba? In just 2 years, 875 pesos yung diferensya. Ngayon, 875 pesos, 14.9 grams yon times 14.9. So, ibig sabihin, ang diferensya ngayon, ang itinaas ngayon ng investment ko ay 13,045 pesos. 13,045 pesos. Biruin nyo, 2 years lang. 2 years lang. Diba? Actually, wala pa kang 2 years kasi ano pa lang naman ngayon, May pa lang naman ng 2025. Sige. 2 years na. Ay, 2 years tuloy. 3 years pala. Ay, mali. No. 2023, tama. 2 years. 2023 ko siya nabili. O, diba? So, in just 2 years, ito yung diferensya, ito yung tinubo ng pera ko, na wala naman akong ibang ginawa kundi isuot, tawag dito, pawisan ko siya, lumain ko siya, pagsawaan ko siya, tapos tumubo pa ako. Diba? So, yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kasangla. Ang saya, ganyan ang pag-i-invest sa gold. But wait, there's more. Naaalala nyo to? Yan, naaalala nyo yan. So, ito yung alahas na yan. Ito yung alahas na yung mga kasangla, di ba? Ay. Oh my God. Huwag ka mabuhol. Nabubuhol siya. No. No. Ayun. Ito siya mga kasangla, di ba? Ay, ayaw ma-focus. Ayan. Ayan siya mga kasangla, oh. Ayan. Ito yan. Ano ba? Ayaw ma-focus. Ayan siya mga kasangla. Ito yung alahas na yan. Gaganto ko ng ala. O, ayan. Ayan, ako-focus na. O, ayan siya mga kasangla. O, ayan. Yan. Yung alahas na yan. Sa pagkakatanda ko, mga kasangla, no, kung papanoorin nyo uli yung video na yon, no, that is episode number 7. So, syempre, panoorin nyo. Doon sa video na yon, ang pinakamataas na nakuha natin na sangla, ay na kay Cebuana. No? Nasa almost 50,000 yun. Nasa 15 point something grams yun eh. Pero ito, kasi itinaray ko din siyang i-update. So, eto siya. Sa kuha ni, pangalan nito, ni Cebuana, ang timbang niya is 15.7 grams. So, ang naging turing niya from 50,000 pesos, ngayon, 57,000 pesos na. Diba? Tapos ang kanyang take home ay 54,000. So nagtubo tayo ng 4,000. Medyo hindi masyadong malaki yung tubo. Kumpara noong episode na yon. Pero kung ikukumpara natin doon sa pagkakabili ko nito, no? Kung ikukumpara natin sa pagkakabili ko niyan, ang laki-laki na ng tubo niya. Mas lalo nang lumaki. Kasi, magkano lang ang bili ko nga dito, o panoorin nyo uli yun, para malamin. Pero, parang nasa 35, parang ganun yung pagkakabili ko noon. O, diba? Pero, eto, kay Palawan, ang turing sa kanya, ang kanyang timbang, no, nasa 15.8 grams. Ang turing sa kanya ngayon, mga kasangla, 64,000. Diba? 64,000 mga kasangla from 35,000 na pagkakabili. Tama ba? 35,000? O, basta panoorin nyo. Ang laki-laki na nung kanyang diferensya. O hindi, wag na dun sa pagkakabili. Doon na lang sa last time na pina-appraise natin sa kanya na 15,000. Pero kay Cebuana, ito kay Palawan, noon. Ito kay Palawan ngayon, 64,000. Hello, a matter of 14,000 pesos agad. Laki. Diba? So, nakikita nyo mga kasangla kung ano yung ibig sabihin ng investment sa ginto. No? Ito yung ito yung talagang wala kang lugi. Alam mo naiisip ko ngayon mga kasangla, talaga siya talaga, ang gold talaga ang pinakamagandang investment. Kasi pagkabili mo sa kanya, wala ka nang babayarang tax. Sa'yo na siya. Tapos tutubo siya ng ganyan, 14,000 plus. O 14,000 in a matter of
Kumpara nung parang last year lang natin yung kinontent no? 1 year. 14,000. Ditong alahas na to lang yon. Itong alahas na to lang yon. Yan lang. 14,000 in 1 year. Paano kung meron kang halos 1 kilong ginto? Diba? O sige, computin ulit na. Nagigigil ako, makasanglay. Nagigigil ako. Kaya lang. Nagigigil ako talaga. Kaya lang. Okay. So, 50,000 divided by 15.8. Nung panahon na yon ay 3,164 pesos lang ang kuha niya. No? Ang kuha sa kanya. Ngayon, 64,000, nasa 4,050 pesos. 4,050 pesos ang turing sa kanya. Ngayon may magsasabi na naman, 4,050. 4,900 nga ngayon ang program. Natural. Brand new naman yung sinasabi ninyo, mga kasangla. Brand new yung 4,900. Ito ay ilang taon na ang nakakaraan. Hello naman. Again, doon tayo sa pagkakabili mo. Yung pagkakabili mo versus yung pagkakasangla mo ngayon. Yon ang pagbabatayan ninyo. Diba? Ganyan mga kasangla ang dapat nating isipin. So again, nabanggit ko kanina may suki card. Dapat nag-aalaga talaga kayo ng mga sanglaan o ng branch ng sanglaan na suki nyo. Never kayong magpaparimata. Never kayong magpapalampas yung masisira ang record nyo, wag niyo sisirain yan, no? Kahit saan naman tayo makarating, pag okay ang pangalan nyo, okay ang pangalan nyo. Walang negative na kahit anumang negative na pwedeng i-tarnish dun sa pangalan nyo. Hindi kayo hindi kayo mapapahamak dyan. Yan. So, ang masasabi ko lang ay the best talaga ang ginto. The best talaga. Ito lang talaga yung yung madaling, unang-una yung madali siyang tawag doon, gawing pera, no? Mas madali pa nga siyang gawing pera kaysa sa lupa kasi ang lupa, alam nyo, medyo nakakatakot pang para sa mga baguhan, medyo nakakatakot pang mamili ng lupa kasi unang-una kailangan maalam ka sa mga papeles kasi pagka hindi ka maalam sa papeles, magkakaproblema ka dyan. Tapos pagka nabili mo na yung lupa, may babayaran ka pang mga kung ano-anong taxes. Tapos every year may tax pa yan. Tapos ang hirap bilhin kasi, ang hirap ibenta kasi, yun nga, maghahanap ka ng buyer talaga. Tapos dapat mas safe kung may abogado kayo. Samantalang sa alahas, samantalang sa jewelry, samantalang sa ginto, wala. Pagkabili mo, magkwentahan tayo, ilang grams yan, o magkano per gram, eto pera, akin na yan. Tapos na, wala ka ng tax. Tapos pwede mo pang ipamana ng hindi pag-aawayan. Kasi ang lupa, hahati-hatiin pa yan. Ang bahay, kukwentahin pa yan. Kung magkano na yung value niyan ngayon. Kasi pag naluma na, nag-iiba yung value. Tapos mag-aaway pa dyan sino nagbabayad ng tax. Kasi karaniwan kung sino yung mga nagbabayad ng tax, gusto nila maging kanila na yung property. Sa gold, walang ganun. Basta ito yung ginto, ibenta or isangla, gawin pera, paghati-hatian. O di kaya timbangin nyo, ilang gramo lahat yan. O i-divide nyo sa mga pagmamanahan nyo. Tapos, walang kahit anuman. So, syempre, para sa akin talaga, ang gold ang very good. Yes. So, syempre, bago nyo naman tapusin to, ating video na to, at alam ko na marami kayong natutunan, at lalo na ako, marami din ako natutunan dahil sa mga pinaggagawa ko, no? So, i-click nyo naman yung i-click nyo naman yung bell dyan para lagi kayo updated dito sa mga video ko. At kung meron kayong mga katanungan regarding sa ginto, i-comment down below nyo yan. At syempre, aalamin natin. At syempre, ipalaganap naman ninyo ang video na ito para maraming makakita ng aking kagandahan. Yes! Aalamin natin lahat ang gusto nyo itanong tungkol sa pagsasanla ng mga gold na jewelry. Aalamin ko, tutulungan ko kayo dahil sanglaero ako. Yes! Bye-bye!